So nakuha nga ng Boston Celtics ang Game 1 kung saan tinambakan nila ang Dallas Mavericks sa score na 107-89. Nag-struggle nga agad ang Mavs sa unang quarter at lumamang ng 17 points ang Boston Celtics na pinangunahan agad ni Kristaps Porzingis na umiscore ng 11 points at nagtapos sa score na 37-20. At pagpasok ng second quarter ay mas lalong naminti ng Boston Celtics at lalong lumubo ang kanilang kalamangan. Nagpapalitan na lang na opensa si Jaylen Brown, si Jason Tatum at Kristaps Porzingis kaya hindi maubusan ng opensa ang Dallas Mavericks. At si Kyrie Irving naman ay struggle ang kanyang opensa kaya hirap sila maidikit ang kalamangan ng Boston Celtics. Buti na lang ay nagtala si Luka ng 10 points dito sa second quarter at medyo hindi masyadong naibaw ng kalamangan ng Boston Celtics na nagtapos sa score na 63-42. At lamang ang Boston Celtics ng 21 points. At sa third quarter ay kamuntikan pa mabuhayan ng mga fans ng Mavs kung saan almost 5 minutes na lang ay natapyasan ng kalamangan mula 21 points to 8 points sa score na 72-64. Pero sa sumunod na minuto ay nagpahinga pala ang Boston Celtics at biglang lumubo agad ang kalamangan nang magtapos ang huling minuto sa score na 86-66 at balik sa 20 points ang kalamangan. Dahil lahat ng starter ng Boston Celtics ay pumutok sa opensa kaya pag ganito ang situation ay hirap makabaon ang kanilang kalaban na kupunan. At double-double na halos lahat ang kanilang starter ng Boston Celtics kaya sagana sa opensa. At sa fourth quarter ay tinuluyan na nga ang Mavs at hindi na nga nakabalik at patuloy pa din mainit ang mga starter ng Boston Celtics. At na-scoreless pa sa quarter na ito si Kyrie Irving kung saan halos dito nakikita natin na nag-showtime si Irving. Naging magandang depensa nila kay Kyrie kaya at nakontrol siya ng Boston Celtics na may-score lamang ng 12 points sa buong game. So nagtapos ang Game 1 in favor sa Boston Celtics sa score na 107-89 with impressive performance by Jaylen Brown and Kristaps Porzingis with combined score na 44 points. Bagaman nakuha ng Celtics ang panalo sa Game 1 ay hindi nga sila magiging kampante kahit nasa home court advantage pa rin sila sa Game 2. At nagbigay nga ng expectation si Jason Tatum na mas lalong pagbubutihan ng Mavs ang Game 2 para makabawi sa kanila. At ito ay paghahandaan din nila sigurado babawi ang mga starter players ng Mavs lalo na si Kyrie Irving kung saan nag-struggle sa offense sa Game 1. At alam nila ang magiging pattern ni Kyrie Irving kapag nag-i-struggle ang unang game ay doble pa kung bumuhay sa susunod na game. Tulad na lang sa nangyari nung Game 4 nila kontra sa Timberwolves kung saan 6 out of 18 na field goals lang ang naipasok ni Irving kaya hindi nila ma-sweep ang Timberwolves. At yung bawi niya sa Game 5 ay umiscore siya ng 36 points at ito ang naging problema ng Timberwolves kapag nasa tamang rhythm si Irving. At isa pa napipigilan nila ay mga lumpas sa mga big mans ng Mavs para mapagod ang gwardya at hahayaan na magsawa sa layup si Luka at Irving para tuluyang mapagod. Pero tingnan natin ang mangyayari sa Game 2 at siguradong hindi lang Boston Celtics ang mag-a-adjust at siguradong may mga malaking adjustment na gagawin si Coach Jason Kidd.